Pinumpirma ng Commission on Elections o COMELEC na sinampahan ng disqualification case ang kapwa senatorial candidates na sina CIS Representative Erwin Tulfo at kapatid nitong si Ben Tulfo. Sinuspende ng Meta sa loob ng 180 araw ang Facebook page ni ACT Teacher Representative Franz Castro dahil sa umano'y impersonation. Hello mga Kadonatics, here we are again. Kung tatakbo kang pagkapolitiko, kung may plano ka, first rule, huwag na huwag mong babanggain ang mahal ng mga tao. Ang politikong mahal ng mga tao. Kasi yan ang ikakapahamak mo. Alam naman natin kung sino ang mahal ng mga tao sa politika. Ang mga Duterte. Pagbanggain mo yan sila, finish ka na. Of course, nabudol tayo. Let's move on. Ngayon, makikita na nila ang resulta. Biruin mo, mangangampanya ka, tapos iba yung sinisigaw ng pangalan. Yung ka-opposition mo pa. Yung kahapon mo pa. Is it not insulting nga nangangampanya ka sa lugar na doon, tapos yung sinisigaw ng mga tao yung iba? Napaka-insulting yan. Embarrassing yan sa part ng mga politiko. Kaya wag na wag mong banggain ang mga Duterte. Papanoorin natin ang mga videos kung paano pinahiya tong mga politikong to. Sa last part, may maganda tayong video. Let's watch the video. Si Dilema. Duterte! 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 Tignan mo. Duterte! 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 Kahit na! Mas maganda yan! Si Dilima, nangampanya. Anong sigaw? Duterte. Nakahiya sa part, especially sa mga supporters mo. May mga supporters siya doon, nakalakad sa likod. Tapos sisigaw Duterte yung mga crowd. That is embarrassing and 100% insulting. Wag na wag mo talagang babanggay ng mga Duterte kasi napakalaki ng impluwensya nila sa politika sa buong Pilipinas. Eto, si BBM na naman. Tignan mo, pangulo na yan. I-compare mo yung panahon sa kampanya ni BBM at ngayon. Ibang-iba talaga. Grabe, halos tinumog siya ng mga tao. Hindi siya makagalaw sa dami ng tao. Kasi nga, nakasuporta yung mga Duterte sa kanya. Nagbudol tayo. Niligawan nila si Inday Sara. Ngayon, dahil iba na yung sitwasyon, tingnan mo kapag siya na lang mag-isa. Let's watch this video. Alright, ito. Ay, nako. Kawal. Musa na lang ako kawal. Kita nyo yun? Kita nyo yun mga tao doon? Wala nang pumapansin. Yung kinakaway niya sa taas, yung sa baba, wala nang pumapansin. Ewan ko kung may kumakaway sa taas. Kusa na lang. Diba? Kakaiba talaga ang epekto pag kontrahin mo ang mga Duterte. Ito pa isang video niya. Ito naman. Oh. Ginagawa niya yung sa taas na lang. So yung sa iba pa, walang mapansin. Oh. See? Oh. Yung iba, tignan nyo sa baba. Oh. Wala man lang sumisigaw. Wala man lang sumisigaw daw. Bibi! Di ba? Kakaiba talaga.
Siya na lang yung kumakaway sa mga tao sa itaas. I'm not sure kung may kumakaway ba talaga. Kasi yung sa baba, wala. Ilagay mo si tatay dyan. Sa area na yan. Same place, same crowd. Tingnan natin kung anong mangyari. Sa Senate nga lang, ha? Senate lang, ha? Hearing yun, ha? Pumunta si Tatay Digong. Anong nangyari? Ni hindi makalakad dahil dinumog. Balikan natin yung video. Oh, ito. Oh? Diba? Oh. Look at that. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na Oh. tao. Madilim ang kahapon, Yan. ikaw ang mag-aahon Oh. Grabe yung tawa. sa piling mo. Di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, Grabe. tayo na magbago. Hawak kamay tayo. Alright, kailan lang to? Mga 4 months ago? 3 months? Pero yung crowd, parang siya pa rin yung presidente. Di ba? Ibang-iba talaga. Sa presidente natin ngayon, ikumpara mo yung dalawa, wala talaga, walang karisma, napaka-weak talaga ni BBM. Yan kasi mga traidor kasi kayo. Mambubudol kasi kayo. Yan ang napala nyo. Akala nyo, nakuha nyo na ang emosyon, ang tiwala ng tao. But nope, ang tiwala andun pa rin sa mga Dutertes. First rule, wag mong labanan ang mga Duterte kasi siguradong matatalo ka. Because the people itself ang nasa likod nila. Itong rally sa Iloilo City, pakinggan mo kung ano yung masisigaw ng mga tao. Yes, may crowd. Kasi alam naman natin, may ambunan niyang nangyayari. Ha? May hakutan niyang nangyayari. Di ba? At may mga sikat na personalidad. Ganon naman talaga yan. Pag may mga sikat na personalidad, kahit ayaw mo yung politiko na yon, pag may mga artista, singer, pupunta talaga yan ng mga tao doon. But it doesn't mean na sinusuportaan ka nila for the reason of what? Makita lang nila yung sikat na personality na yon, especially sa Visayas and Mindanao na hindi masyadong pinupuntahan ng mga artista. Of course, kung ganito yung kulay ang suot, dapat suotin mo din para makapasok ka. Kung ang motive is pula, kung suot ka ng pula, pero it doesn't mean na sinusuportaan mo yung politiko. Di ba? Let's watch the video in Iloilo City. Nag-viral ang isang short video kung saan ay pumunta ang team ni President Marcos sa lugar sa Iloilo, kung saan ay kasama nila ang kilalang rap star na si Andrew E. Malaki naman ang ikinagulat ng team ni Marcos dahil, imbes na ang isiga ng mga taga Iloilo ay Marcos, at naging Duterte ang sinisigaw nito, at kahit ang anak ng presidente na si Sandro Marcos ay hindi maipinta ang mukha nito dahil sa sobrang lakas ng sigawan ng Duterte. Narito panoorin. Ito ang aming ipinagmamalaki na mga kandidato para sa Senado. Ngunit, pagkamat nakatuon ng pansin natin sa ating mga kandidato. Hindi daw kapagsalita si BBM. Grabe, sampal sa mukha yun. Hindi niya na alam yung sasabihin niya kasi na-overwhelm siya sa crowd na sisigaw Duterte. Wala man lang tayo narinig na BBM. Andun lang yun sila para mas kita siguro si Andrew E. Or iba pa. Kaya wala na talaga. Finish na ang mga kaalyado niya. At saka yung mga inendorso niya ng mga senators, yung mga sinusuka, suka daw yung sa kabila sa PDP. Ngayon, yung mga sinusuka, isusuka talaga yan sila. Ay, nako. Yan ang napala nyo. Huwag kasing kukontra. Alam naman natin na,
majority of the people of the Philippines are supporting the Dutertes and the allies. At ito, kakapasok lang talaga today. Sinampahan na ng disqualification case ang mga Tulfos. Biruin mo, halos lahat ng mga Tulfo nasa politika na. Grabe talaga. Ngayon lang, 2025, ang dami nilang gustong tumakbo. Ang garapalan talaga itong mga Tulfo na to. Ngayon, they face the consequence. Panoorin ang balita. Kinumpirma ng Commission on Elections o COMELEC na sinampahan ng disqualification case ang kapwa senatorial candidates na sina CIS Representative Ervin Tulfo at kapatid nitong si Ben Tulfo. Damay din sa kaso ang tatlo pa nila ang kamag-anak na sina CIS Representative Jocelyn Pua Tulfo, Quezon City Representative Ralph Tulfo at former Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo. Kinasuhan ang mga ito dahil umano sa issue ng political dynasty at citizenship. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakatakdang i-raffle ang kaso sa dalawang dibisyon nito ngayong Martes. Grabe! Piruin mo, 5 talaga ang tatakbo this 2025. Gusto na atang i-control yung buong Pilipinas ng mga Tulfo. Pala talaga. At ang dalawang Tulfos na tatakbong pagka-senador, mga kontrabida pa talaga. Mga alipores ni Tambaloslos. Napakawalang hiya talaga itong mga Tulfo na to. Gusto na atang sakupin ang buong Pilipinas. Biruin mo kung makapasok tong dalawa, Ben Tulfo at Erwin Tulfo, 3 na sila sa Senado. Andun pa si Rafi Tulfo na isang plastic din. Mga kaibigan, kung boboto tayo, kung hindi matuloy yung disqualification case, wag na wag po nating iboto itong mga Tulfo, especially sa Senado, kasi maghari-harian yan doon. For sure, ang tatlong yan pipirma sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. At eto pa, isang magandang balita mga kapatid, mga kadunatics. Franz Castro, ang NPA ng House of Representatives, nawala na yung Facebook kasi nga halos lahat ng mga pinost doon false news, mga fake talaga. Kaya ngayon, anong ginawa ni Meta? Disqualified din. Let's watch. Sinuspende ng Meta sa loob ng 180 araw ang Facebook page ni ACT Teacher Representative Franz Castro dahil sa umano'y impersonation. Sa post ng ACT Teacher Party List, dinagsa umano ng troll accounts at fake news ang page ni Castro, kaya hinala ng grupo sinadya ang suspensyon para mapatahimik ang grupong nagsusulong ng impeachment laban sa vice-presidente. Dahil dito, nagpahayag ng pagkondena ang grupo sa hakbang ng suspension at nananawagan na ibalik na ang account at itigil ang pagpigil sa malayang pagpapahayag sa pamamagitan ng social media. Hindi na makakapangampanya si Franz Castro sa Facebook. 3 buwan pa naman yan. Sobra pala, mga nasa 5 months. Wala. Tapos, sinabihan pa tayong trolls. Anong trolls? Ayun, kasi isa-isa na silang winalis. Kontra pa more. Okay, para sa inyo to, Franz Castro versus Sara Duterte. Let's watch. Oh. Grabe. Kalakas si Sara. Patay. Bali ang buto. Fatality. Okay, si Castro. Ang galing sa gumawa nito. Ay, nako naman. Salamat mga kadonatics kung abot ka dito. Please subscribe and like this video. Bye-bye.